Congressman Lian Leviste ang hindi inasahan ng marami na tatayo para sa laban sa karapatan ng mga Pilipino sa dissenting pamumuhay at laban ngayon sa itong tila sa akin aside from corruption yung incompetence ng gobyerno sa problema ng fuel crisis. So, Attorney Lian Leviste, bakit po kayo nagrarally? Ay, attorney. Ako na, attorney, pasensya na. Congressman Lian, bakit po kayo nagrarally sa Liwasan ilang araw na? Yes, ma'am. At kaya ako nandito din para imbitahan kayo at inyong mga manonood sa ating rally na nasa itong araw na. Wow! Ngayong araw. Ang aking mga kababayan mula sa unang distrito ng Batangas ay nagka-camping doon mula last week pa. At kahapon nanggaling tayo sa Kongreso. At ang Kongreso po kasi ay may napakarami ng mga hearings. Pero hindi pa sineschedule ang botohan sa mga iilang mga kinakailangang measures kasama na ang pagbaba ng VAT. Halos lahat ng mga kongresista ay sang-ayon sa pagbaba ng VAT. Pero ang inamin sa akin ng Ways and Means Committee, meron mga miyembro ng kabinete na humaharang dahil ayaw nilang mabawasan ang buwis na kinokolekta ng ating gobyerno. Kaya sa tingin ko... daw kasi Congressman ni Executive Secretary Ralph Recto ay pag binaba daw ang VAT ay lalong lalaki ang deficit. Lalaki ang deficit kung hindi din ibababa ang ayuda. At paborito talaga ng mga politiko ngayon ang ayuda dahil pwede nilang ibigay sa mga leader nila kaysa gumamit ng sarili nilang pera para sa kampanya, ginagamit na lang nila ang buwis na kinokolekta sa taong bayan para sa kanilang purposes sa politika. Grabe naman to. Etong ayuda na ito, mga kababayan, ito ang solusyon nila sa maghihirap ng mga Pilipino dahil it hits two birds with one stone. Ha? Nagiging napapacify yung galit ninyo, pero sa eleksyon, iniisip nyo, okay itong BBM administration, kaya iboboto ko itong kanyang kandidato sa 2028. Nakakagalit nga, no, Mabing, Kong Lian. Kasi mas importante pa sa kanila ang bulsa nila kaysa sa bulsa ng masa na naghihirap na. Diba? Napaka-selfish, nakakahiya kayo. Binoto po kayo ng mamamayang Pilipino para protektahan nyo sila at itaguyod nyo ang tama at italaga naman na pagaanin nyo ang kanilang buhay. Pero ang ginagawa ninyo ano? Ang ginagawa ninyo, ginagamit nyo ang posisyon nyo para magnakaw sa kaban ng bayan. Nagpapasalamat tayo, Mama Bing, na meron isang Kong Lian Leviste na ang bata-bata, baguhan, walang bahid ng korupsyon, na bago, na siya pa mismo, bata to ha, yung iba dyan, tumanda na, nagkaugat na dyan sa Congress, etong batang to ang tapang-tapang na lumalaban, di ba, Mama Bing? Eto, mahiya kayong bata nito, mahiya nga kayo dyan, lumayas na nga kayo siya. Magkano ba talaga, Kong Lian, ang mawawala sa gobyerno ni BBM kung matanggal ang excise tax sa gasolina at krudo at ang VAT? Ang sinasabi po nila, 210 billion pesos kung for the rest of this 2026, isususpende ang excise tax at ang VAT. Kung ibaba naman din ang VAT para sa lahat ng mga bilihin, yun po ay nasa total ng 250 billion pesos. At mukhang malaking halaga, pero ang buong budget ay 6.7 trillion. At inamin sa aming huling pagdinig na meron 150 billion in non-essential MOOE ang gobyerno. Akala ko, ibig sabihin, tatanggalin yung buong non-essential MOOE. Ang sinabi nila, babawasan lang ng 20% ang non-essential MOOE. Ang hilig-hilig nyo talaga sa 20% dyan. Yung 100 billion ay 25% din no? Naging Bombay pala yan. 25 billion. Alam nyo, itong gobyernong ito, sa tanda ko ng ito, ngayon lang talaga nangyari, Congressman Leviste, itong ayuda style. Palagay mo, ano talagang behind this strategy? Actually, ma'am, ang ayuda ay lumaki nga lang talaga ngayong administrasyon dahil siguro naiisip nila na ito ay way to win the hearts of the Filipino people. But I don't think it's really reflected in the approval ratings. So it's actually quite depressing that we have economic policy that is intended to serve
political ends, and yet it is not even successfully achieved. Oh. But I would like to add, ma'am, it's not only sa ayuda. Marami pang ibang mga benepisyo ang mga opisyal ng gobyerno na pwede nating tanggalin ngayong panahon ng krisis. Kasama po dyan sa non-essential MOOE ang mga traveling expenses, representation expenses, ang mga seminars. Yun po yung 150 billion. Tapos tinanong ko din sa isang recent hearing kung tatanggalin na ba ang 22.9 billion pesos na nakalaan para sa pag-host ng ASEAN Summit, which is basically just a glorified party. Yeah. At ang lumalabas, we're spending tens of billions of pesos a year for parties, and the government has not announced that it's going to have any cost savings And the for reducing unprogrammed these funds. expenses. Magkano ba yung unprogrammed funds, Congressman? Actually, ang unprogrammed funds ay nanggagaling sa savings. Pero mukhang ngayong 2026, wala na tayong savings. Kaya baka mahihirapan po ang gobyerno. Hindi man lang para sa unprogrammed funds, kahit na rin po para sa pagsuspindi ng excise tax. So, as of the taping of our show now, the government has announced that it's suspending the excise tax for LPG and kerosene, pero hindi pa para sa diesel at gasolina. At that's quite surprising para sa amin sa Kongreso kasi ang tagal nang naghihiring tungkol sa suspension ng excise tax, yung pala, yung kerosene at LPG lang ang isuspende. Na gusto naman siguro ng pamahalaan, ang diesel at gasolina din ang isuspende. Pero that, I think, to me is a sign that we are in serious financial trouble. We don't have savings and we have an unmanageable deficit. And manageable deficit. Executive Secretary Ralph Recto at Secretary Go, ang problema po talaga ay yung pagnanakaw sa kaban ng bayan at paggastos ng maragya, kagaya ng mga travel. May clothing expenses pa yan pag nag-travel abroad eto, sabi ni Congressman Leandro Leviste na hindi naman problema yung mawawala sa gobyerno dahil mapupunta naman sa tao. Hindi po ba, Congressman? Yung tax na hindi nyo makukolekta, mabenepisyo naman sa mga tao. Ano naman ang masama dyan? Kaysa nakawin nyo na lang yung tax namin. Congressman, what do you think? Gusto nila po kasi makontrol ang mga tao, papilahan, at ang, I guess, system of patronage is their way to ensure ang loyalty ng kanilang mga leaders. At it also creates a culture of mendicancy that is, in the opinion of many, disincentive for us to grow as a nation. Kaya BBM, ang style mo bulok. Ha? Ang style mo bulok. Pero mo itong mga middle class, nagbabayad ng tax, walang ayuda. Naturally, ang mga ayuda na pupunta sa very poor. Pero kung tanggalin nyo na lang yung excise tax dyan at tanggalin mo yung VAT dyan sa gasolina at sa diesel, lahat po magbibenepisyo. Kasi itong ayuda nyo na 10,000 doon sa jeepney drivers, ay hanggang kailan lang naman yan. At yung mga fisher folk doon sa amin at sa mga Visayas, fisher folk, kahit sa nabutas, wala namang ayuda. Pero kung tanggalin nyo na excise tax at ang VAT, lahat po tayo makikinabang dahil bababa po ang presyo din ng mga bilihin. At saka Mama Bing, kasi ako, I was researching last night. Kasi there are certain funds na pwede natin gamitin And sana ma-audit din natin to, mga kababayan. Kasi I was reading, nakita ko na dapat sa ganitong problema natin meron tayong oil crisis response fund dapat. Meron tayong emergency fuel fund. Yung oil crisis natin daw, nasa DBM yan, na meron tayong 238 billion. So they were saying na higit na kalahati na nito ay nailabas na para sa fuel subsidiaries. Pero bakit hindi natin maramdaman? Kasi na-secure na rin ng supply, pag-secure ng supply ng kuryente at tulong sa mga OFWs na apektado ng gulo sa Middle East. Yung emergency fuel fund naman, hiwalay rin, 20 billion yon na inutos ilabas para i-stabilize ang presyo ng petrolyo at matiyak na hindi mapuputol ang serbisyo ng transportation. Nailabas na ba yung 20 billion na yan? Hindi ko parang I didn't see anything. Tapos meron tayong National Disaster Risk Reduction Management Fund. So, Quick Response Fund. Diba? Dami Ang palang fund Contingency Fund at unprogrammed. Ang dami palang fund dyan na... So, i-research po natin to. Sa aking pagkakaalam, yung 230 billion na yan ay ang available funds for the whole year. At baka the government is being cautious in How to releasing it spend it. because they know very well that this is going to last a long time. Yes. And of course, they would want to make sure that they can keep the house in order for a long time. So parang it's also a admission that
the worst is yet to come. Yes, it doesn't look like this war is going to stop because Iran is saying, sige, kahit man to man sa ground na away, lalaban kami sa inyo. At ngayon, ang ibang mga bansa ay ng kanilang foreign policy at yung policy nila sa fuel, kagaya ng Spain. Pag comment lang ng Prime Minister ng Espanya, tungkol sa Israel, nagalit na si Trump. Ayaw niya nang bentahan ng kung ano-ano ang Espanya. Kaya ang Espanya ay dudulog naman ngayon sa China. So, para si BBM naman, gustong bumili din sa China ng fuel. Hindi ko lang alam kung ikaw ba ay pagbebentahan dyan. Kasi dati mo na silang inokray-okray. Ngayon, BBM, maganda naman balita at ang ating palang presidente ay healthy naman. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Healthy pala eh. Kayo talaga mga fake news kayo. Okay, fake news. You should be glad that tinan mo. Side po, jumping jacks Ang galing At least buhay pala at maganda ang kalagayan ng ating presidente. Sige sir, magtrabaho ka na 24/7 at solbahin mo na itong fuel crisis sa mga tao. Gusto bumaba ka na sa pwesto dahil 44 months na ba, Congressman? 4 months na. Wala ka pa rin dyan kung sa Ilonggo pa kag sa Espanyol. Mejora. Wala ka mejora. Nothing good is coming out of this. So it's good that you are in good health. Now, get to work. Mama Bing, tsaka Kong Livisi, alam niyo ba yung Republic Act 7581 or yung Price Act na tinatawag natin? Ito yung may kapangyarihan ng ating Pangulo na magkaroon ng price ceiling. Na masabi niya na hanggang dito lang kayo at kausapin Ginamit niya ni GMA. Exactly. So dito ako nagtataka, bakit hindi niya to gamitin now? Na pwede niya sabihin, may crisis tayo ngayon sa gasolina. Ceiling sa 50. Oo. Pwede ba natin, eto na, nagdedemand ako to all private sector companies na hanggang dito lang ang inyong presyo. Kasi kung may malasakit po talaga ang ating gobyerno, eto na po ang pinakamadaling batas sa kanyang pwedeng gawin na siya po mismo maggagawa nito. Di ba, Mama Bing? Ang problema talaga, Congressman, ito, lagi niya iniisip yung deficit, pero utang naman siya ng utang. Di ba? Yung ADB niya na utang. I don't think there's any easy solution. For example, if the government wants to subsidize the price of gasoline, then there will be shortages or there will be a deficit. Yeah. The only real way to solve it is if they just start saving money. But there has yet to be any master plan from the government on how we will impose austerity measures. And maganda sana kung lead by example, di ba? Oo. Pero, Nako, Yeah. magbisikleta ka na lang, BBM. Pwede naman, exercise pa yan. Kahit yung mga foreign travel, hindi kinat nung unang linggo pa lang ng crisis na ito. Tapos yung ASEAN Summit, hindi pa naman po sila Saka ikat yung MOE nyo. Ano yung suggestion mo? Ikat nila yung MOE nila. 150 billion nga yung non-essential nilang MOE sa kanilang own definition. Pero meron din 11.6 billion confidential funds Yun. na nasa kanilang mga ahensya pa. Oo. Largest of which is nasa OP. Meron din 2.46 billion sa Presidential Communications Office under Yusek Claire Castro. Kano? 2.46 billion pesos. Nako, Yusek ang daming palang datong dyan Actually, ang dami din pang ibang mga funds na hindi nasa GAA, kung hindi nasa mga GOCCs under the Office of the President. Ang sinasabi daw, ang PCSO, ang isang pinanggagalingan din ng pondo para sa mga social media operations ng administrasyon, kung pwedeng likumin na lang lahat ng mga kita ng mga GOCCs na to kaysa ibigay sa mga social media trolls, pwede sanang gamitin pang ayuda sa mga tricycle driver. Social media trolls, 50 million, hinahanap pa ni Secretary Dave Gomez hanggang ngayon. Ba't di mo mahanap? Isang taong ka na naghahanap dyan. Ano ba talaga, Dave? Hindi. Sa totoo lang, ayaw mo naman mahanap Kasi mga bata mo rin yung mga kumuha dyan. Palagay mo. Balikan natin, Mama Bing, yung sinabi ni Kong Lian na yung Asian Summit. We don't need it now. need it now. We Gusto need to naman prioritize the magpapapel welfare of the people. ni BBM, di ba? Pero talagang pwede naman yan kansilahin because of the crisis. Ang ayaw talaga dito kay BBM, walang political will Puro ka exercise, wala kang political will. Tatay mo nag-martial law, sumobra ang political will. Ikaw naman, napakakunat mo sa political will. Alam mo, tinatanggap ni Attorney Vice Mayor Espicio, ang hamon mo, BBM,
na mag-quits kayo dyan sa Malacanang. Ako, ang hamon ko, Walkathon, BBM, 5 kilometers, pero sa Luneta, ayoko ng aircon. Kaya dyan sa gym mo, aircon ka eh. Kahit masakit na yung tuhod mo, lalaban kahit ako ka. may arthritis, partida ka pa. May arthritis pang mamabing. Hinahamon kayo ni Atty. Respicio na mag-contest Exercise. kayo dyan sa inyong gym. Kaya BBM, yan talaga ang problema sa gobyernong ito. Ang tagal ko nang gustong mag-succeed si BBM, wala talaga kasi wala siyang political will. Ang sinasabi ko nga, Kong Lian, tsaka Mama Bing, ang sinasabi ko po palagi, hindi ho tayo nagiging critical sa gobyerno dahil gusto nila natin silang magkamali. Paalisin. Oo. We just want them to serve the people properly na naaayon sa karapatan natin bilang mamamayang Pilipino. We deserve it kasi we're paying our taxes, binoto natin sila, nagtiwala tayo sa kanila. So dapat talaga na ibigay nila yung nararapat. And among all countries, look at Malaysia, Singapore, Thailand, and all other countries beside us. Ang lahat tayo, we have everything. We have, meron tayong minerals, meron tayong Nickel. Yamang Nickel. dagat, Number right? 2 sa Tama ba nickel. yun? Oo. Sa Tagalog, yamang dagat. Then we also have like flatlands na mga pwede tayong magtanim. Tayo nagturo sa Thailand na magtanim, gumawa ng rice, Rice production. Yun, rice production. Hirap sa Tagalog minsan. So anyway, then, ang Malaysia, maliit na lugar. Pero ang ganda ng growth nila, no? Then ngayon, naiwanan na tayo ng Cambodia. Kasi ang corruption, Kati, Diba? sa corruption kasi, sa corruption index, nandun naman tayo sa halos salutatorian. Kaya ganyan. Tingnan nyo yung isang index ng risk, high-risk countries na 15 according to the Asian Development Bank. Number 4 ang Pilipinas dyan. Ayan, number 4. Highest honors ka na naman, BBM, sa at-risk. Di naman kasama mo dyan, Nepal, Sri Lanka. Noon, tinatawanan mo lang yan eh. Di ba? Ngayon, number 4 ka na sa at-risk dahil sa fuel crisis at dependency natin sa imports. Abay, ultimo bigas, ini-import mo eh. Tapos ngayon, nag-sungka si Martin Luther King Romualdez ng bigas doon. 20 pesos daw yun. Kung gusto mo, sir, bigyan mo kami lahat. Huwag naman yung doon lang sa inyo. Para talaga ma-feel namin na tumutulong ka. So ngayon, Congressman Libiste, what is kung ikaw ay doktor, ano po ang inyong diagnosis dito sa economic health ng ating bansa? Baka nasa stage 4 na tayo. Aray ko, cancer na naman. Kaya mga fake news peddler kayo. Walang cancer si BBM na stage 4. Walang cancer. Ayan, nag-exercise. Ang mahirap po kasi, ma'am, abot Pero, ng 19 trillion pesos na ang ating utang by the middle of this year. At imbes na nagkaroon tayo ng magandang infrastruktura o magandang education system, ginamit natin sa flood control. At ngayon, hindi na tayo makakautang pa Nakinigmak. sa mga magagandang mga proyekto. Our demographics are no longer as good as they used to be either. At ang ating competitive advantage sa English-speaking ay nawawala na rin dahil sa technology. Functional illiteracy, Opo. 80%. Nakakalungkot na we had a window of opportunity in the last few years pero sinayang na. At kahit sino ang susunod na magle-lead sa ating bansa will have to grapple with the huge debt I that has know. already been accumulated. I know. Ang I think biggest loss din sa ating bansa ang pagbagsak ng foreign investment. And speaking of travel, dapat siguro may maningil sa ano ang naging resulta ng lahat ng mga foreign travels na ang layunin ay manghikayat ng mga investor dahil ang investment ay nasa all-time low na sa Pilipinas. Kaya ang naiisip kong... Bagsak by 40.5%. Opo. Halos kalahati. Pinakamalaking problema na kakaharap natin is wala lang nag-invest sa atin. There will be mass unemployment in the next few months combined with high inflation. And the Philippines is back to being the sick man of Asia. Oh my Lord! Tapos, may mga kapital naman ng mga Pilipino, karamihan Filipino-Chinese, ay ayaw na po magnegosyo dito o magtayo ng pabrika. Ang alam ko, may isa akong kilala dyan sa Bulacan. Yung pabrika niya, nandun sa China Ang iba, nasa Vietnam. Kaya doon po sila nagpabibigay ng trabaho, hindi dito. Yan ang problema sa
corruption mga kababayan. Huwag nyo sabihin hindi issue ang corruption sa 2028. Ang pinakamalaking issue sa 2028 ay corruption at inflation. Yan, yung taas ng bilihin ngayon. Magkano na ba ngayon, Ma'am Cathy Binag, ang manok? Based sa nakita ko, no, parang 300 plus. Am I 340. right? Mga 340, ganyan. ha? Yes, kasi 340, namamalay. wala na. Huwag na kayong kumain ng manok. Isaw na lang. kumain ako sa Bacolod ng inasal. Oh, Isang I love piraso na lang kasi ang lumit yung paa eh. Palit ng palit eh. Pero alam mo kung Lian, no, nakakalungkot. Kasi when you try to calculate and you divide yung sinasabi nating utang natin na trilyon, at this moment, yung kapapanganak pa lang na sanggol, meron na ang 152,500 pesos na utang. Hindi pa siya kakapanganak lang po nun, ha? May utang na. Each of us, based on our, sa population natin. Kaya ang plano talaga ni BBM dito ay utang lang ng utang. Problema na yan ang sunod na presidente. Kaming gulang mo talaga, BBM. What do you think? If I may bring up one more big solution to plug our fiscal hole. Last year po, ang pinaka-corrupt na ahensya ng ating gobyerno, ang DPWH. Yes. Pero may magandang balita po, ma'am. Oh, number 2 na lang siya ngayon. Dahil walang budget na nirelease kahit saan sa buong bansa ngayong taon sa DPWH, na-solve na ni Secretary Vince Dizon ang korupsyon sa DPWH kasi walang project. Ay, bongga! Dahil wala kang project, wala ring trabaho. Pero ang bagong pinaka-corrupt na agency sa Bureau of Pilipinas, Customs. Bureau of Customs. Yo! Tama po ang guest ni... Nadala Talaga lang Valedictorian talaga, Bjorn. Kung matagal na kitang pinupunta riyan dyan, ha? Kaya- Alam ko kaya kung sino ka, ha? Kung Ang gusto- problema ko, ang padrina mo sa Malacanang napakalakas. Pag nag-political will si BBM, nabablock eh. Ang Tambay collection na. po ng Bureau of Customs baka abot ng 1 trillion per year. Pero ang sinasabi po, baka 1/3 ng potential revenues ay ine-evade. Kaya kung gusto natin bumuo ng bagong revenues, may karagdagang 500 billion pesos a year na pwedeng kolektahin galing sa mga smugglers Oh my kung goodness. ang gobyerno ay seryoso sa 500 pagsugpo billion? ng corruption sa BOC. Oh, gosh. At including sugar. Kaya ang tanong, ma'am, Smuggling of sugar. sa tingin nyo ba, magkakaroon ng 500 billion pesos smuggling per year kung walang mga pumoprotekta sa mga smuggler? Ay, sigurado. Nasa Malacanang nagpoprotekta kasi masyadong mataas ang kapit dyan ng mga Bureau of Customs na padrino. At inamin din sa congressional hearing, ay isa sa mga pinakamalaking sinasmuggle ay oil. Baka, ang estimate ng BOC, 50 billion. Pero sa tingin ko, baka 100 plus billion ang nawawala sa oil smuggling per year. At kaya hindi ibinababa Yes. ang mga buwis sa langis Oo. dahil hindi kasi nakokolekta ang buwis sa lahat. So, pwede sana yung 12% VAT, for example, maging 8 kung yung 1/3 ay makolekta. Pero dahil hindi kinokolekta yung 1/3, those of us that are paying have to pay higher rates on taxes. And you maybe don't that's collect why- kung smuggled. Tama po. That's why those of us that do pay taxes have to pay a higher rate. Baka kasi yung 1/3, yun na yung kanila. Yung mga kababayan, ang alam kong smuggling ng fuel dyan, nasa border natin with Malaysia. Yes. Ang alam ko. Ayun, kung talagang itong Coast Guard na ito at si Tariela ay masyadong Manghuli gustong sa dagat? pumapel, ay doon na sir sa ating mga border sa Malaysia. Matagal na yan. Alam ko yan dyan sa Nabutas. Ang dami kayang mga fishing operators dyan na bumibili noon ng smuggled fuel. Alam ko po yan kasi ang Cadiz, yung bayan ko, fishing center ng Negros Occidental. So, Totoo marami yan. tayong alam dyan. Totoo yan, Mama Bing. Oh, so 500 billion hindi nakukolekta. And Congressman Lebise, there is a United States State Department comment or report on corruption in the Bureau of Customs after they sent to BBM the report on the corruption in the DPWH. There's really a State Department report. O kita mo, nobody is contesting me. Nobody is refuting me. So far, I've been saying there is a State Department report on the corruption, massive corruption in the Bureau of Customs. Ato, mga kaibigan, hindi ko alam kung fake news ito o hindi. Pero sa dami ng narinig ko, yung padrino ng Bureau of Customs daw, allegedly, ay yung kapatid ni First Lady na si Martin Araneta. Yun na. That's why people are believing it because 3 taon na
hindi pa rin tinutukay ni BBM ang Bureau of Customs to account for loss in tax revenues. Tsaka kombing siya, Kong Lian, no? Ang Germany, nag-call sila ng emergency na i-reduce nila yung energy tax for fuel. Bakit sila? Kaya lang gawin ba tayo? Ayaw. Yan na nga ang sinasabi mo. Kasi if there's may corruption sa loob ng BOC and apparently, sila rin ang nag-aangkat ng illegal, talagang hindi bababa kasi pinagkakakitaan din. So mga kababayan, dito na natin nakikita ang nagiging problema natin. Mayaman ang Pilipinas. Ang dami nating pondo. Ang problema, ang liderato natin. Hindi ho sila tapat sa pagsisilbi sa atin. Bagkus tapat sila kung ano lang yung makukuha nila at mailalagay nila sa bulsa nila. Wala hong malasakit sa bulsa ng masa. Congressman Libiste, do you have other analysis that you can share with us? Well, I'm a bit frustrated actually. Ang dami ng hearings sa Congress. Ang linaw po ng mga solusyon pero hindi lang umaaksyon. Ang aking suspicion actually, ang mga hearings na ito ay para lang sagutin yung mga nagsasabi na puro impeachment na lang kayo, hindi nyo tinutugunan yung crisis. At least masasabi ng Kongreso, may hearing kami, pero wala naman aksyon. I attended your, nagmarites ako dun sa Ways and Means Committee ni Congressman Kimbo eh. Paulit-ulit naman yung mga sinasabi Tama doon. po, hindi naman ginagawa. Wala naman ginagawa. Tapos yung mga PowerPoint doon, tama si Senator Lauren Legarda. Ito mga PowerPoint yun, makukuha lang namin yan sa internet. Pwede na namin makuha yan. Tapos ito kayo, parang wala kayong urgency. Hindi, tsaka simple mathematics, Mama Bing, no? Bakit kasi, ang tanong ko palagi, yung sa natin, Brent crude oil, bumaba na ng 15% po. Kapag napansin nyo, eto talaga, napaka-selective talaga. Kasi, mapapansin nyo, kunwari, tonight or ngayong araw, tumaas sa merkado or sa market ang presyo ng Brent crude oil. Bukas, ang taas na ng presyo ng gas natin. Pero pag bumaba, hirap na hirap silang ibaba ang presyo. Eto ang tanong ko, bakit ho, tinaas nyo agad ang presyo ng crudo natin na meron pa naman kayong stock? Bakit ho ninyo tinake advantage ang sitwasyon na dapat ho, pinapagaan nyo ang sitwasyon ng mamamayang Pilipino? Ngayon, nainis ako noon. You were there. We were there. Kaya iling ako ng ilang when that person na government official is talking and answering na tinanong kasi ni Kong Paulo Marcoleta na, Sir, bakit po bumaba na ang presyo ng Brent crude oil ng 15%? Bakit hindi pa tayo bumababa? Kasi ang sagot niya is hindi po tayo direktang affected. That's a lie. Kasi para lang sa kaalaman ng nakakararami, ang Brent crude oil po, ayan po ang tinatawag nating gold standard ng basehan natin, ng buong mundo na basehan ng presyo ng krudo. So kapag yan bumaba, lahat yan, ang tawag dito, lahat yan maapektuhan. Pag tumaas yan, lahat tayo affected. And pero ang hirap mag-stop ng presyo. Ayaw na ayaw ni BBM gusto nilang tumataas. No. Ayaw nilang bumababa. Ito nga isa pang panukala dyan eh, na sabi daw, panukala ni... on that note, may nagsabi sa opisyal ng gobyerno na pag kinontrol mo naman daw yung presyo, ay maapektahan daw, Congressman Libiste, ang supply. Baka daw underground, wala na daw ilalabas na supply yung mga gasolinahan. Tactical yan. Riot na Technical yan. yan. Pag Technical ganyan na yan, riot na yan. Technical Palagay mo, na yan. it can happen? Kung ibaba ang presyo, the difference has to come from somewhere. Kung galing man sa subsidies sa gobyerno o babawasan na lang ng mga suppliers ang kita. Pero bakit naman sila papayag na bawasan nila ang kita nila kung ang gobyerno naman ang kumikita ka pa? Negosyo yan eh. Bakit naman nila hindi ilalabas ang supply nila kung meron naman sila? Pero ang dapat, ang gobyerno, in fairness naman sa mga fuel sellers di tax rebate nyo sila. Ano, Congressman? Kung may mga taxes due sila, di tax rebate sila ng gobyerno. That's another form of subsidy. It still just comes back to the end of the day at the bottom line, which is yung pera na mawawala sa gobyerno by lowering the taxes. And that's why it has to be hard the solution to cut spending. But the government doesn't want to confront the hard solutions. Sinasabi ni Congressman Libiste, kaya naman talaga kung kayo dyan sa gobyerno ang maghigpit ng mga sinturon nyo. Huwag kami. Huwag kami. Paigpitin nyo na sinturon nyo. Ito pa isa, sabi ni Congressman Eli Fernando doon sa hearing,
Abay, magkano po mga sweldo ninyo? ASEC, USEC, Secretary. Abay, tataas po ng sweldo ninyo. Yung mga tao naghihirap. Ang suggestion ko dyan, Congressman Libiste, itong mga congressman at senador, ay kalahati na lang ng sweldo ang tanggapin nyo. Tapos yung mga absent, gaya ni Martin Romualdez tsaka yung asawa niya, no work, no pay. Ngayon, yung mga secretary to assistant secretary, dapat po kalahati na lang din ng sweldo ang tanggapin nyo, kagaya ng Venezuela. Kasi nagtitiis mo lahat ng tao, tapos kayo, ang taas ng mga sweldo nyo, kaya nagagalit lalo ang tao sa inyo. Actually, ma'am, ang sweldo ng congressman ay sabihin mo 300,000 a month o 4 million a year. Pero ang MOOE niya na between 20 to 30 million per year, depende sa congressman, ay many times more than their sweldo. Kaya Doong MOE. yung mga magsasabi na magkakat sila ng sarili nilang sweldo ay hindi matapat sa ano ba talaga ang mga benepisyo ng mga kongresista sa Kongreso. Yun, kaya pala ang gaganda ng mga SUV dyan, ano? Opo, hindi Yung lang po mga 4 kilala million ko dati ang na benepisyo. nagbibios lang, ngayon, naka-SUV na. Hindi, kung Lia, no, if may I ask, kapag pa nag-hearing, magkano ang budget niyan? Pag may hearing kayo, alam mo ba, per hearing? I mean, di ba kasi budget ng bayan ang ginagamit? Magkano yan? Aside from yung sinasabi, allegedly, na may binibigay din sa congressman. Ang alam kong bigayan ay may monthly, tapos tuwing break meron. Pero kung anong extra binibigay sa mga nasa special na mga hearings, hindi po ako kasi nakaka-attend sa mga special hearings na yan eh. Wala kang special funds. Kasi magtatanong ako sa inyo, kasi nakakapagtaka na ang dami nilang oras, bigyan ng oras ang impeachment ni VP Sara. Okay? Pero wala silang oras na pag-usapan yung mga kasamahan nila sa Kongreso na na-involved din sa nakawan sa flood control projects. Oo. Napaka-selective. Actually, Ano pong mako-comment nyo dun? Actually, direct answer there is, ang sinasabi nila noon, hindi gagawa ng pagdinig ang Kongreso dahil meron ng ICI. Pero ngayon na tapos na ang ICI, wala nang dahilan na hindi simulan muli ng Kongreso ang pagdinig. Tama. That's to quote the good congressman of Bicol Cerro Party List, Terry Redon. Sinasabi niya, My former student! gagawa sila ng pagdinig muli sa kanyang komite Alam pag wala mo, ng ICI. Maling-mali yung reason eh. Kasi executive yung ICI eh. Ang Congress legislation yan, in aid of legislation, you're looking at the budget. Pero- Minsan tong estudyante ko ay... okay lang naman, kasi tapos na yun. 5 ka dyan, At least 5 ha? now, pwede natin... For that recitation, I give you a 5. Kay Congressman Redon, ang resumption ng mga pagdinig sa flood control sa Kongreso. Yes, Oh, inahamon. Congressman Terry Redon, by my special request, sige, dinig mo na ang mga corruption dyan sa DPWH, okay? Ngayon, pag di ka nanonood sa akin ngayon, iti-text na lang kita mamayang Ma'am, gabi. as we speak kasi nasa impeachment Paniwalaan hearing siya natin ngayon. si Terry Redon, ha? Sa impeachment Ongoing sila. kasi yung impeachment hearing ngayon kaya hindi siya nanonood. Okay. Impeachment, Congressman Libiste. Ano pong ang mga reaction nyo sa impeachment na ito against VP Sara? Actually, ang masashare ko sa inyo, secret lang, is yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. Correct. 16 votes ang kailangan, mga kababayan. Ayon sa konstitusyon, sa pagtanggal ng impeachable officer, 16 senators. Sa ngayon, 15 lang sila at sinabi sa akin ni Senator J.B. Ejercito na hindi siya sangayon dyan sa impeachment. So, 14 na lang ang number nila. 14 is number 14. So, kahit pa hindi pumasok si Bato, kahit na hindi pumasok si Senator Robin, at kahit whatever happens to the opposition senators that they don't vote, the majority to convict the Vice President, they need 16 votes, which they do not have. So why are they doing this in the House of Representatives? Baka wala sila kasing ibang option ngayon. Kasi kailangan na kailangan nilang protektahin ang kanilang future kasi pag ang kalaban nila ang Nanalo. uupo sa 2028, in your own words, ma'am, maraming mananagot. Yan ako. Kahit gusto ko si VP Sara dahil may mananagot sa inyo, ha? Pero ito naman, uulitin ko. Kayo mga congressman dyan, mamili kayo. 2 taon pa ni BBM o 6 na taon ni VP Sara?
who is obviously the woman to beat. Mama Bing, narinig ko rin narinig ko lang from a very reliable source. I was talking to somebody yesterday, early morning, like 7. Sinabi niya wala na talagang boto rin sa Congress. Kasi napapagod na rin sila at saka because of what's happening now in our country. And obviously, kaya nga ako, ang analyze ko dyan, at ito'y aking opinion lamang, na kaya ang PCO gumagawa na namang ganyang aksyon kasi even ang social media hindi na nila makontrol. So, you have so much budget, you have ang dami mong pera, pero hindi mo makontrol na sinasabi mo maraming gumagawa ng fake news. At ang hindi pa makontrol, Congressman Vista, is the runaway inflation. Yes. It's a runaway. That's why I said this fuel crisis and inflation is the nail on the coffin of BBM in 2028. Kaya mga kababayan, abangan natin itong impeachment. Dahil importante po ito sa future ng mga Pilipino, hindi lamang sa eleksyon, kundi sa susunod na mga generations. Dahil sinabi nga ni Congressman Libiste, ang utang natin ngayon ay 19 trillion. At hindi na po yan kayang mabayaran ng administrasyon, BBM. Kaya kawawa po ang sunod na Pangulo at administrasyon. Sa totoo lang, kawawa talaga ang susunod na uupong presidente kasi napakaraming problema na kanyang susolusyonan. Kaya dapat yung mga susunod nating iboboto ngayong eleksyon sa 2028, talaga namang magiging, kasangga ng magiging Pangulo natin na willing tumulong para umasenso. Kahit man lang sa konti, sabi nga nila, baby step kong. Diba? We need to start from somewhere. Congressman Kung hindi, Libiste, wala. any parting words? Parting words, I am here to invite all of you to join our daily activities sa Liwasang Bonifacio at Rally. minsan sa harap ng Kongreso dahil marami po tayong mga kababayan na sa social media nananawagan na ibaba ang presyo ng langis at ng VAT, pero at least we want to have in-person representation of the voice of the whole Philippines, which is to call for more decisive action from our government to lower gas prices. Tama. Thank you, Congressman Libiste.